Ang bukol, ito lahat to ang bukol eh. This whole thing is the bukol. Lahat yung malaking bilog na yan sa gitna, bukol yan. Ito parang football, grabe oh. Magandang araw po sa inyong lahat. Doc Willie po. Meron tayong mga update. Meron ako mga mahalagang sasabihin, okay? Hindi lang to update sa kalusugan ko. Alam niyo naman, itong ginagawa ko po, hindi to para sa akin. Hindi tayo nagbablog-vlog para lang sa atin o kumita. Yan po ang pinakamalayo sa isipan ko. Lahat ng video ko, isipin nyo lang maigi. 100% para sa inyo. Sinasabi ko, sakit ko, cancer, stage 4 para lumakas loob nyo. Pinapakita ko yung mga bulok sa Pilipinas ng healthcare natin. Bulok ang healthcare na pangmahirap. Bulok din ang healthcare ng pangmayaman. Gusto natin maayos. Hindi tayo pwede patumpik-tumpik sa salita kasi delay na tayo ng delay. 60 years old na ako, delay na ng delay ng nung bago akong doktor 30 years ago, delay na tayo ng delay. Hanggang ngayon, magtatake pa ba tayo ng mata na bulok ang healthcare natin? Dito sa Singapore, grabe, ang daming Pilipino ko nakakausap. Pilipino, mga pasyente. Lahat sinasabi, misdiagnosis sila sa atin. Laging na mali yung laboratory, na delay, na ganyan. Lagi puro stage 4. Puro stage 4 ang nandito. Puro stage 4. Anyway, explain ko mamaya, ha? Basta po, hindi ito para sa akin itong video na to. Kung para sa akin lang, mananahimik na lang ako, magko-quiet na lang ako, magpapagamot na lang ako mag-isa, magko-cruise na lang ako, matutulog na lang ako, iwas na lang ako sa basher, diba? Sinabi ko nga sa basher, diba? Kaya nga nagtsatsaga tayo, nagtitiis tayo, kasi naniniwala ako, ang tao dapat hindi swapang. Ang tao na bubuhay sa mundo, hindi para kumita ng pera, pakainin lang anak niya, tapos na, hindi dapat ganon. Bukod sa pakainin mo anak mo, palakihin mo, dapat tumulong ka sa kapwa. Kung hindi ka tutulong sa kapwa, pabigat ka lang sa mundo. Okay, kailangan natin maraming matitinong tao, matitinong Pilipino para umangat yung bayan natin. Okay, so mamaya lahat po to para sa inyo. Anong gagawin natin? Para makinabang yung mahihirap, makinabang din yung mayayaman, maayos kung saan yung mga butas ng healthcare natin. Kaya nga po tumatakbo eh. Tumakbo na ako noong 2019, tumakbo na ako noong 2022. Ngayon tatakbo na naman ako sa 2025. Nasa sa inyo na yun, okay? Hindi ko na kasalanan yun. Kung hindi nyo boboto, wala na akong problema. Magre-relax na lang ako. Pero naniniwala ako, binigyan ako ng Diyos at a specific timing. 1 month before filing, binigyan niya ako matinding sakit. Sobrang tindi ang binigay niya. Yung pinakamahirap binigay niya, tanong niyo sa oncologist niyo. Ito daw yung pinakamahirap pagalingin sa lahat. Sarcoma. Yung mga ibang sakit na stage 4 daw, dito sa Singapore, baliwala lang daw yan. Mga lymphoma, minamani-mani nila dito, lung cancer, liver cancer, breast cancer, baliwala sa kanila, stage 3, stage 4. Pero itong sarcoma ko na stage 4, kahit yung doktor ko sabi niya, mahirap. Tagilid, sabi niya. Pero kahit tagilid, syempre tiwala tayo sa Diyos. Papakita ko lahat. Pakita ko lang muna yung nangyari sa akin para sa mga gusto ng update. Bago yung mga tips natin, anong gagawin natin sa bayan. Kaya relax lang, para sa bayan to. Hindi to para sa akin. Kaya lang ang dami nag-pray eh. Kaya dapat honest ako. Ayoko tinatago. Si Senator Miriam, tinago niya sakit niya, ayaw niya pa alam. Sabi niya, kailangan pa daw ng waiver for confidentiality. Ako open ako, kung positive, buhay kung buhay, patay kung pantay. Bakit ka magsisinungaling? Hindi ba kayo nasanay lahat ng politiko sinungaling? Mag-try naman kayo ng politikong honest at hindi corrupt. Yan na, pakita ko lang mga pictures. Yan. Ito ang dati kong PET scan. Pasensya na, yun ang pinakamalapit. Spine, no? Pero, ang pinakasalbahe, itong may ilaw. Itong parang araw, mga 4 cm yan siguro.
So, binigyan siya ng parang sugar na isotope, kinakain ng bukol. This is 6 weeks ago. Ibig sabihin, galit na galit siya, palaki siya ng palaki. Kaya sobrang sakit to. Parang pinapatay ako. Tingnan niyo nangyari after 6 weeks. Sabi ng doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiang, sabi niya, mahirap to Pero tingnan niyo nangyari after 6 weeks Ang liit na lang niya. Meron pa rin hindi sa wala, andyan pa rin siya, pero maliit na siya. Kumalma na siya. Hanap tayo ng ibang view. Ito, PET scan view. Pwede nyo i-review to sa mga doctors. So, ito, another view, kita mo. I'm not sure kung mas mababa to. Ito, dati, kita mo, sa may baga to, galit na galit to, parang vulkan, ang daming active Pero yung bukol, lahat Itong bukol daw, parang dead tissue na siya Dead tissue na. Parang patay na kasi laman-laman, dugo-dugo na lang. Kasi hindi na siya nag-active So, nung binigyan ng sugar, parang hindi na buhay yung cancer na yon. Yung active na lang, yung parang Batman na dalawa. At bukod dyan, may tubig pa ako dito. So, yung tubig sa baga, possible bukol din yan. Tingnan nyo nangyari afterwards. Okay, akit natin afterwards. Nawala na yung pula Nawala na siya, pati yung tubig nabawasan. Sabihin ko yung bad news dati. Ang bad news dati, may kalat din pala sa baga ko, walang yan Pati baga, tinamaan pa Pero ngayon, lumiit din yung mga nodule ko sa baga. Ito yung miracle worker ko dito. Papakita ko sa inyo. Ito yung hahanapin natin. Si Dr. Ang Peng Tiam. Sobra siyang sikat. Hindi lang sa Singapore. Buong Asia, sikat siya. Ang dami niyang Pilipinong patients. Tsaka sabi nga niya, hindi na niya kailangan ng pera Gusto lang niya talaga tulungan yung cancer patients. Iba rin yung mission niya. So, nung una, lagi niya sinasabi na ito yung mga side effect ng chemo. Side effect ng chemo. Nag-chemo pa ako kahapon. Kahapon is my third chemo, split into 3. Wala yung mga gamot sa atin So, ang side effect dumudugo to. May dugo dito. Nangingitim, susuka. Pag dumi ko rin, may dugo. Lahat ng mucosa. Kasi it kills the bad cells and the good cells Pero konting tiyaga. Hindi siya madali. Mahirap siya. Pero kinakaya natin kasi bukod sa chemo. Pero sabi ni Dr. Ang Peng Tiam, God loves you. Sabi niya, ngayon lang daw siya nakakita na sarcoma na ganoong kabait. Na biglang lumiit. Kaya sabi niya, mukhang hindi lang to gamot It's not just the medicine. Although yung binigay niyang medicine, wala sa atin. Sa atin, I think may doxorubicin, may cisplatin. Ewan ko lang kung may Avastin. Ewan ko lang kung may Neupogen tayo pang WBC. Pero mayroon pa siyang Neulastine na matindi. Tapos yung albumin ko, 6 na ganitong bote per week. Sa atin, dito gana binibigay nung nasa PGH ako. Yung mga ayaw bigay kasi mahal. Pero, sobra pala ganda. Sobra ganda. Laging cost, tayo. So, okay, balik tayo sa mahirap. Yun naman ang gusto natin. Nakwento ko lang sa inyo. So, mukhang okay, mukhang gumagaling, mukhang God's will. Pero ako kasi, whatever time God gives me, okay na ako Nung may sakit ako, umiyak ako. Kahit 1 day lang ako mabuhay, okay na. Ngayon, 1 week. Ngayon, ang plano ko hanggang May 2025. Ngayon, syempre, ang plano ko, tatapusin ko yung term ko, di ba? Hanggang 2020. So, God, I need 7 years. Di ba? I need 7 years. Kasi kung wala ng purpose yung buhay ko, di dapat patayin na ako, di ba? Tsaka natutuwa naman ako, first time, maraming nagdasal sa atin. So, ang katotohanan natin ay barado kasi mga mucosa nasisira ay kaya dumudugo siya. So, hindi lang mahihirap ang nagsasuffer sa mahirap na healthcare,
pati pala mayayaman. Yung mga biopsy natin, 1-month result. Ang dami mali result sa atin, positive, tapos dito negative. Iba talaga kasi technology eh. Ang hirap mahabol kasi nga, dahil mayaman yung bansa nila dito sa Singapore, first world, dahil mayaman yung mga pasyente, yung mga laboratory, doktor, mga nurse, mga drug company, yung mga gamot, yung pinakamagaganda sa lahat, dito na pupunta. Kasi kaya magbayad eh. Kumbaga sa mall, ito yung pinaka-rustans or yung pinaka-high-end. Let's say, SM yung pinakamalaki. Nandun lahat eh. Kaya kasi magbayad. Tapos yung Pilipinas, konti lang kaya magbayad, kaya binibigay sa atin para yung nasa isang lang, sari-sari store, yun lang kaya natin ibili. Diba? Kasi useless naman dali nila yung mamahaling gamot sa atin kung wala rin naman mapagbibigyan, malulugi sila. Kaya talagang nadidelay tayo. At dahil doon, nagkukulang din yung pasyenteng nakikita natin kasi yung hospital nga natin, hindi naman kasalanan ng doktor, walang gamit, walang PET scan. Dito, PET scan, kaliwat kanan. Tsaka hindi pwede yung resulta 1 month. Pag 1 month, patay na yung pasyente. Diba? Nag-biopsy ka, tapos 1 month result. Wala na. Dito, result nila 2 hours eh. 2 hours eh. Lagi silang, ang bilis nila. Pagpasok mo sa hospital, within 2 days, may gamot ka na. May gamot ka na. Huli na agad ang sakit. Tayo, 1 buwan, 5 buwan, 10 buwan, iba-iba diagnosis, di ba? Dito, bali walang stage 4. Basta stage 4 dito, ang dami kong stage 4, 7 years, 8 years, buhay pa. Oh. Parang it's just a number na lang yung stage 4. Pag natamaan mo yung tamang gamot, lalo na ngayon, pinadala pa yung dugo ko for targeted cell therapy. Ang ganda pala nun, no? So, titingnan yung dugo mo. Kung meron kasi baga sa ang mga doktor ngayon, meron sila parang 500 na bala. Pero yung bala, hindi mo alam kung effective sa'yo. So, kung nagkataon, yung bala na yon ay swak sa gene mo, pinanganak ka ito ang gene mo, magsoswak, swerte ka. Kaya ang gene ko XYZ, tapos may bala dun sa XYZ, tsamba. So, meron ako isang ganung gamot. So, bakit tayo gumaling? Hindi natin alam. Baka sa gamot, pero sa tingin ko sa dasal. Pero sabi ng doktor ko, dasal daw to eh. Hindi daw siya nakakita ng ganito kabalis. Usually kasi sarcoma, walang ganong mga bagong gamot. Kaya takang-taka siya. Yun na, sinabi ko, maraming big problem sa atin talaga. God's will ba to nangyari? Sa tingin ko, miracle to. Anong miracle pa ba to? Diba? Malay ko ganito mangyayari sa akin. Ready na nga ako mag-retire eh. Diba? Tsaka syempre, salamat sa lahat na nagdadasal. And, ang malaking problema natin talaga sa bayan, kita mo naman gulo-gulo eh. Diba? So, I'll just try my best. So, bakit tatakbo? Ito lang mission ko. Pag hindi mo ako pinatakbo, lalo ako mamatay. Gusto mo matulog ako, mag-enjoy? Hindi nga ako ganung tao, hindi nga ako swapang eh. Ayoko nga, baka kayo kasi, iniisip nyo, pag mahirap ka kasi minsan iisipin mo, gusto ko may kotse, gusto ko may bahay, gusto ko makatulog. Kala mo lang masarap yun. Masarap kumain ng crispy pata, araw-araw, tulog ka, marami kang chicks. Ano masarap dun? Sinusunog naman yung kaluluwa mo. My God. Mo ako wala, oh. Lumambaro, wala lahat. Ang dami ko natutulungan. Libo-libo nagdarasal. Konti lang ang bashers. Ininit ko lang yung bashers. In-expose ko lang. Para makita rin ng mga ibang basher dyan na matitigas ang ulo. Wag na, ako i-bash nyo, magka-cancer ako, okay lang. Sambuhay lang ako. Pero yung mga kabataan na teenager na binabash mo, tapos nag-suicide, kawawa yun. Karma nyo yun. Pag yung iba binash mo na wala namang kasalanan, na kapwa mo high school, tapos nagpakamatay yung lalaki o yung babae, karma mo yun eh. Pagsisisihan mo yun sa, ay natin sabihin sa impyerno, pero pagsisisihan mo. Kaya huwag ka na nga mag-bash. Kaya sinabi ko, bashing,
papahina yung immune system, pwede magkaroon ng maraming sakit. Diba? Pero kung ako, okay ako. Okay? So, yun lang po. Kung ano lang dadalhin sa atin ng Diyos, kung tuloy-tuloy tayo sa good news, the good news. Pero syempre, maraming salamat. Iniisip ko nga kung paano natin gagawin to. Inaaral ko nga. Syempre, pagpapagaling ko, ipapanalo natin to. At ako talaga, ang kakaiba sa akin, sana maintindihan nyo, wala akong campaign funds. Zero. Hindi ako tumatanggap ng pera. Yun ang pinaka-honest sa lahat. Yun ang pinaka-lakad ni Jesus Christ. Kung tumatakbo si Jesus, yun ang style niya, hindi yan tatanggap ng campaign funds. Isipin nyo lang, hindi ko alam ba't hindi nyo maintindihan na ang isang kandidato na tumanggap ng 5 million, 10 million, 50 million, 100 million, imposible maging independent yun. Diba? Pwede sila tumanggap. Yun ang laro nila. Ang laro ko nga, wala eh. And kaya natin lumaban ng wala. Pag nanalo ako ng wala, di ang linis. Di kahit sinong mali, okay na. Pag ito nagkamali, hindi ko na kailangang ilista, kaibigan, kaaway, nagbigay ng pera. Hindi nagbigay, wag galawin. Wala nga eh. Drug company, wala. Lahat wala. Tao, wala. Kung meron kayo nakikita, fake news yun. Fake news, hindi sa akin. Kahit si Senator Idol Raffy Tulfo, ang dami niyang fake news. Diba? Sa Inquirer na fake na ginagamit na Inquirer site. Ano sabi ni Senator Raffy Tulfo? Hindi rin niya matanggal eh. Kasi DICT nga natin, pinagalitan na niya, walang capability eh. So pag yung gobyerno natin walang capability, patayin yung fake news, ano magagawa ka naming influencer? Pero ngayon mawawala na yung fake news ko. Kasi yung mga product, sabihin, sige, makalbo ka, di ba? So, yun din, minahalas din yung mga nagpe-fake news. Anyway po, salamat sa pagdarasal. Nakita nyo, malakas na tayo. Ano bang gusto nyo? Sigawan na? O palakasan ba ng boses? Alam, feeling ko bumata ako 10 years. Hindi ko masabi. Ang linaw na ng isip ko ngayon. Ang linaw na. Kasi, dati mag-iisip ka pa ng 10 years eh. Ngayon wala eh. I'll do it now. Tama-tama, mali-mali. Naku, may nakita akong mali. Last clue, kita mo yung mga propeta. Yung mga prophet na pinapatay sa Bible, pinapagalitan nila yung king eh. Minsan pag nakita nila yung king, di ba, naglalakad na kahubad, di ba? May gano'n na lahat ng tao, kala maganda yung pala na kahubad yung king. There's a parable like that eh. Kino-call out eh. Pero dapat sa tingin ko sa atin, makita natin sino tama, sino mali, sino matino, sino hindi matino, nasa sa inyo po. Okay, basta mahal na mahal ko kayo, nag-bash, kaibigan o hindi, tao tayo dito. Dito tayo pinanganak, ito purpose ko. Salamat sa prayers nyo. Yung piniray nyo sa akin, sana bumalik sa inyo 100 times more. Kung hindi ko mabalik sa buhay na to at namatay ako, promise ko, bago ako lumipad sa next stage, maglalaan ako ng maraming taon para tulungan ng mga tao sa Pilipinas at sa mundo. Amen. God bless.